A little longer than a few minutes later. Here today to announce the arrest of Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos. Actually, may isa pa pangalan nun. Norman Antonio Alejandro. On February 24, 2026 at about 11:10 a.m., the CIDG Regional Field Unit, National Capital Region, arrested Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos, at Sheraton Hotel, Pasay City, by virtue of a arrest warrant for violation of Article 287 or unjust vexation of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of Republic Act Number 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. The warrant of arrest was issued by Honorable Leilani Marie Dacanay Grimares, Presiding Judge, RTC Branch 294 of Parañaque City, with recommended bail of 120,000 pesos for 12 counts of unjust vexation. Naitayo na po natin ang bandila ng PNP. Naaresto na po natin ang isang vlogger na bumabastos sa ating uniforme. Naaresto na po natin ang isang vlogger na bumabastos sa ating mga general. Naaresto na po natin ang isang vlogger na bumabastos sa ating mga kernel. At sa ordinaryong policeman, hindi po ito katanggap-tanggap. Gusto mo bang sabihin sa amin, Mangusin? Kasi wala ka nang ginawa, kundi mag-vlog. Lahat na lang, sasampalin mo. Wala ka bang sasabihin sa amin? Yung mga general na pinapaya mo, yung mga apat na kernel na pinapaya mo, yung NBI na sinasampal mo, yung LTO kalbo, kamo, kasi lakanilaw. Yan, siguro tutuwa ka ngayon. Pati pangalan ng ating presidente, kinuha mo pa. Hindi ka naman Marcos. Isang malaki kang kahiyan. Kaya hindi kami titigil dito sa Napolco, hindi kami titigil dito sa PNP na mahuli ka. Kasi marami ka ng pinurubisyong tao. Pati mga OFW, pinurubisyong mo, kinuha mo mga pera nila. Pati mga uniforme ng polis, pati mga polis, pinapastos mo. Wala kang respeto sa institusyon ng gobyerno. Sample ito sa'yo. Matuto ka. Tapos sasabihin, talagang ka. Ang trilyonaryo ng Pilipinas, ladies and gentlemen, Norman Mangusin. Question and answer. Before asking question, please identify yourself and your agency. Niya, nalagay sa lahat ng dokumento niya. Papa-LTO man yan, lahat fake it. Pina-check na natin. Walang totoo dun sa mga address niya. Kaya hindi naman siya nakatira sa Green Meadows. Walang katotohanan. His life is a lie. So we will put a stop to it. This is terrible. Totoo lang. He's making a mockery of the Philippines. So kung ang tanong, ba't tayo pinag-aksaya ng oras to? Ang dami na nabiktima nito. Ito yung simbolo ng kawalangan sa Pilipinas. Tapos wala pa tayo sa uniforme, wala pa tayo dito sa mga passport niya, wala pa tayo dun sa birth certificate niya, wala pa tayo kay Lakanilaw. Kung nakikinig si Asik Lakanilaw sa atin, ito pre, pagkakataon mo na. Sa mga kaibigan natin, tawa ko sorry. Sa mga kaibigan natin sa NBI, sasampalin daw kayo nito. Ba gusto niyong kasuhan? Sa lahat ng OFW na niloko nito, ang dami, punong-puno na yung cellphone ko sa mensahe. Nandito na ako si Mangusin. Kasuhan niyo na po. Meron siyang, di ko lang kung masabi ko, i-blip niya lang. Meron siyang pinaparatingan na sinasabi niya, letter K daw yung isang taong gobyerno at letter S daw yung isang taong gobyerno. Obviously, ako yung natutukulan niya. Sige, sabihin sa mukha ko. Sabihin sa mukha ko ngayon. Ayaw mo sabihin? Ano pangalan ko? Ba't yung masabi? Diba? Ito ang simbolo ng kawalangan sa Pilipinas. We will put a stop to it. As we have done. Kaya na Going Affairs, ngayon alam na po natin na sa namakmak po ang mga passport niya, iba-iba ang pangalan, iba-iba ang birthday, sana ko ipa-cancel na po natin ang passport niya. Nanawagan din siguro kami sa Philippine Statistics Authority, sa PSA. Alam na po natin na yung kanyang birth certificate merong pinagkuhanan. Sana po imbestigahan po ninyo kasi po hindi po maaaring ganito Bumibili lang po tayo ng birth certificate para gamitin sa kawalangan, magkakaroon ng second identity. Ang masakit pa, ulitin ko, ginagamit pa niya ang apelidong Marcos. Pati si Madam Imelda Marcos, ginagamit pa niya sa vlog niya. May utang pa rin daw, di umano ang first family sa kanya. Lahat na talaga ng kolang. Maybe MG, maybe you could give us a few words. Magandang araw. Magandang araw po sa inyo, magandang araw. Maraming po salamat, Commissioner Ralph at sir, sa mga tao po dito. Well, guys, hindi ko lang po alam, no? First time ko sorry. Sa totoo lang po, itong laban na ito, tulad ng nasabi ko rin sa harap ng mga mahalagang mga kawani ng gobyerno, ay hindi lang laban ko. Ito ay literal laban ng mga hombre ko at syempre ng pamilya ko. Pero, ito po, tulad ng sinabi ng Commissioner, kalinisan ay laban ho ng mga OFW, guys. Nakikiusap po ako. Etong nakikita yung tao na ito, tunay na mandarambong yan, guys. Totoo. Totoong mandarambong yan, kriminal. Sinabi ko na yan sa internet, guys. Ako ay nagpapasalamat kasi finally, may isang tao ng gobyerno na si Commissioner Ralph Kalinisan, ang tunay na dininig ako, at ang aking mga kaombre, kasi usually tinatawanan na itong, tao na to Even si CICC Yusek Aboy, Paraiso, tinulungan niya kami. Kasi literal ho na kami ho ay hirap na hirap kami sa internet, guys. Napuksain ng tao na ito. Kasi mandarampong yan. You know this. Hindi ko na kailangan ulitin sa inyo. Bilang isang YouTuber, guys, yung naging laban namin dito ng fanbase ko,
ng mga vloggers na marami rin tumulong sa atin. Eh, guys, grabe ho ito. Kaya, maraming salamat again, Commissioner, kasi unang beses ho talaga na may tumugon na gantong kalaking tao ng gobyerno and tuwa-tuwa ang mga tao sa internet. Tingnan nyo ba? Sa ilalas, nung in-interview ko si Commissioner, grabe katuwa-tuwa mga tao kasi hindi mo ito binibigyan ng pansin. Isipin nyo guys, magbibigay ako ng number sa inyo. 40 million, 40 million to 80 million ang nadupang ng tao na to. Sa mga OFW. Hindi biro yun. Totoo. Testimonial sa mga OFW yan. OFW guys, maawa kayo sa mga kababayan natin. Totoo yan. Totoong-totoo. Ang dami nang nagpa-interview sa akin at napanood yan ni Yusek Aboy Paraiso at lalong-lalo na ni Commissioner. Alam nila kaya talagang binilig kami. Siyempre, shoutout din kay Asik na kanila. Siyempre, Asik. Ayan, Asik. Salamat po. Pero, ayan guys. Yun lang. Pakiusap, pakisuyo. Paulit-ulit na kami. Kahit sinabi rin ni former Senator Manny Pacquiao, huwag na kayong magpapaloko, mga OFW. Huwag kayong magpapaloko. Pakiusap. Etong tao na ito, tunay na kriminal. Legit. Ayan. Simula pa lang ito ng laban namin. Simula pa lang po ito. Tuloy-tuloy yan. Buong taon mo yan makukulong. Kasi literal na hindi ko tatantanan yan dahil napakaraming taong tinarantado yan, lalo ng aking asawa. Ang dami kong kabastusan na sinabi ng tao na yan sa asawa ko. At sa pamilya ko, at lalo, sa akin okay lang. Influencer lang naman ako eh. Okay lang ako, influencer versus influencer. Pero sa asawa ko at nanay ko, hindi. Di ba? Norman? Di ba? Ayos. Totoo ang baho mo. Tingnan sa personal. Ang baho mo, ginayupak ka. Ito yung warrant mo? Okay, no problem. Haharapin ko yan. Oo, naunahan lang ako eh. Oo, pangit ka kasi. Yan lang pangit. Pwede pala yung unjust fixation din ng media. Pwede pala yan. Nananawagan din po ako. Pwede pala yung unjust fixation lang, ipinahiyan nyo ako sa buong Pilipinas. Nananawagan din po ako sa isang napaka-importanting tao, kay Senator Manny Pacquiao. Senator Manny, nandito po kami ngayon sa CIDG. Si Norman Mangusin po ay nasa CIDG. Naghanap po ng dalang. Kailangan po yata ng pagkain galing po sa inyo. Senator Manny, yung pong pinto ng CIDG ay bukas po para sa inyo. Kung pupunta po kayo, text nyo lang po ako. Sasamahan ko po kayo para magbigay ng pagkain kay Norman Mangusin. Ako po, lahat po ng binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At kapit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oo, ako ho unang nagsampa, ako unang nawaran. So, unjust fixation lang po, ipahiyan nyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi ng marami ko, inistapa, 2020 pala, dami nang nagsasabi na, wala naman nagkatotoo, kahit isa. Tapos papahiyain nyo ako, national TV, yung ganito. Rankesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa Huwag kang umiyak. Tanga ka. Iyak. Wala, meron nung dahilan yun. Pero ang totoo yan, unjust fixation lang, pinahiyan nyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung pinasok ko sa'yo, hintay mo warrant mo. Deserve mo yan, deserve. Paho mo, uti na sa'yo. Namin pa kayo, hampas lupa ka. Any questions? Again, I congratulate the whole Philippine National Police. Yes, so unjust fixation kasi yun lang ang binigay niya at ginawa niya problema sa atin. Okay? Pero libel yun ay marami pang susunod. Maraming OFW, tulad na sinabi ko na kay Commissioner at syempre kay Yusek, na maraming OFW ang gusto magkaso, kaso nahihirapan sila dahil wala silang kakayanan. And at the same time, uuwi sila dito for only that reason, hindi worth it. Siyempre, mawawalan sila ng pangkabuhayan, so paano sila magkakaso? Kaya in this case, ako lang ang nagkaso na just fixation kasi yun lang naman ang ginawa niya sa akin. Tulad na sinasabi ko sa mga videos ko. Yun, yan ang totoo. So even Paano ba tumatakbo yung modus? Tanyo, sabi nyo kanina, after nyo mabalitaan na na-arrest siya, may mga reklamo nakarating sa inyo. Ano po yung takbo ng reklamo at ano ang nirereklamo sa kanya? Particular. John Banarasyon po. Pasensya ka na, sir. No problem, sir. Total, chill naman tayo dito. Hindi, pag may mga, hindi kita nasasagot kasi classified yung ibang mga lakad namin. Okay lang, sir. But anyway, sir, ganito po. Hindi lang naman nung mahuli siya. Marami pang mga cases na scam. Long press yata yun. Scam, unjust fixation, yun po ang mga kaso niya. Paano po siya And nakakapag estafa. ng director? Ano, paano niya inigan? Di ba madalas siya? Yeah. I didn't have the time kasi na manood ng mga vlog na mga ganyan. Pero based on the yung briefing sa akin po ng investigators namin, yung anti-fraud unit ang may hawak po ng kasong ito, is nakukumbinsi nilang magbigay ng pera through Paymaya and GCash. Mga sa abroad po yun. Yan ba yung under the guys na mag-humanitarian? Yeah. Parang ano? Yung humanitarian na rin. Oy, kung nag-iagi ba kami? Namin po si yan, nung during the pandemic. No? So ang pinakalabas niya kasi is pandemic hero siya. No? At ang niya is nagtumutulong sa mga tao, alam niyo naman yan, di ba, mula sa optikal daw, hanggang sa
ayuda hanggang sa kung ano man ang mga bigas, kalabasa, no? So ang mga OFWs natin, yung kagustuhan nila na tumulong sa mga kababayan natin na alam naman natin na marami pa rin naghihirap sa natin, mga Pilipino, sa kagustuhan nilang tumulong, naiinganyo sila dito sa kay Mang Husin kasi nga parang may asukan kung ano sa yung pananalita niya talagang makakainganyo na ang ano niya is tumulong talaga. But again, we are urging yung mga OFWs at kung sino man yung mga nandito sa atin na since nagsasabi, maraming nag-message kay Sir Kalinisan, sa aming director na sila ay naloko, hindi po yan mag-materialize kung hindi po sila magre-reklamo. So we are urging those that were called by him to come right our office para po ma-assist namin sila. Andyan po ang anti-fraud, andito ang aming director, at pati aming siya kung sakali man na dumulog kayo sa amin, ay willing po kami i-assist namin kayo para may namin yung mga reklamo. Totoo, ayaw ko sana patulan. Ayaw ko mababa sa level ni Mang Husin. In fact, if I'll be given an anecdote, kasalanan ng girlfriend ko eh. Bakit pinapatuloy ko to si Mang Husin? Hindi mo tungkol sa akin to eh. Wala pa karami mong mga stakeholders na involved. Una na po, ang Philippine National Police. Hindi yung nakakuha ang uniforme ng BNP. Yun po ang same uniform na sinuot ng nanay at tatay ko. Marami na pong namatay na police na suot yung uniforme ko, tapos papasusin mo lang. Papasusin mo ang mga general, cadet, iba pa mga ahensya. Pati NTI, pati LTO, lahat na. Lalong-lalo na ang mga OFW. Wala na siyang tinatawad, binastos na niyang lahat. So, we have no choice. Simbolo nga talaga siya ng kakututan sa Pilipinas. Na hinahayaan natin na ginagawa natin katatawanan. In action tayo eh. Nasa harapan na natin, regular na tayo, wala pa tayong ginagawa. It had to take that mistake from him for us to all realize that, hey, he has done a lot of wrong to our countrymen. He has done a lot of wrong to our government institutions. That is why we already said, stop. And that's why the NAPOLCOM came in bilang kuya ng Philippine National Police. Kami po ay nakipagtulungan sa aming mga kapatid sa PNP. Of course, the Unit of Investigation, the CIDG, along with the best members of General Guagi, General Morico, na-promote na kita, General Guagi. Here we are. Lahat po nagtulungan. Mapa NAPOLCOM, legal service, mapa ordinaryong lawyer doon, mapa intern ng NAPOLCOM, mapa yung image namin. It's a collective effort of the whole government. And I'm very thankful for that because after many years, the Filipino people said, it's over. It's over. Finish na. So, saan nakita ng taong dala-dalawa birthday? Saan nakita ng taong nataklo pangalan? So, we're nanawagan mo rin kami. So, meron kaming letter to the TSA. Meron din kaming letter to the DFA. We're requesting na please look into it. Because everyone knows, 100 million Filipinos know that he's not Marcos. And he's using the name of the president. The first family, Marcos, he's not. And he's dragging the name into sa isang malaking kalokohan. Then that is really wrong. So can we please request, we're requesting the TSA, the Secretary Dennis Esmapa, and of course the Secretary of the DFA, if they could look into how Mr. Mang Husin got his birth certificates. This is a national security issue. Anyone can get a birth certificate, can get a passport, and live a life. So it's an issue. So we have to check it. Kaya anti-fraud po na to. Thank you very much.